12. As Ano compared mga violations na ito? mostly disregarding traffic sign, EDSA bus lane, motorcycle lane violation sa Commonwealth. Basically, yun po. And dun sa mga loading and unloading na violations. Pero as compared po last week, May 19, Monday, ang na-register ho namin is 3,982 sa no contact. Kasi even naka-TRO ho kami, minomonitor pa rin namin yung mga violators sa aming CCTVs. And May 19, Monday, naitala ho namin recorded 3,982. Samantalang kahapon, nung nagsimula ang NCAP, 1,112 lamang hanggang midnight. So makikita natin na nagbawas ng 2,800 violators. So it's really a deterrent, and lalong-lalo na po alam naman natin mga Pilipino para-paraan, kapag coding siya 7 to 10, maraming lumalabas, so nakakapture namin yan. Eh kapag may enforcer, sisingit-singit, iiwas, pupunta sa pinaka-left, so hindi na siya makikita. But kahapon po, kahit ako nagulat, maluwag kasi yung mga usual na nagba-violate ng coding, hindi po lumabas nung alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So, yung 2,800 na mga nagba-violate, malaking bagay ho yun. Especially kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa June 13. Okay, papakita lang tayo ng video. Yung mga sentimento ng mga motorista tungkol sa problema sa EDSA or yung mga magaganap na EDSA rehabilitation. Ito yung mga concerns nila. Comsec? Kasi araw-araw ka dadaan, buti sana kung gagawin lalakihan yung EDSA. Pero kung ganun pa rin, wala namang pagbabago pa rin yan. Maraming nagdaan na holiday, di nila ginawa eh. Ngayon wala, magpapasok ka na. Paano na yung mga commuters, mga estudyante? Sa gasolina pa lang eh, talo na. Hihirapan kami sa mga TMBS. Kasi kadalasan talaga, yan ang dinadaanan namin, EDSA. Eh yun ngang hindi pa nire-rehab, na-traffic na. Yung pa kayang 2 linya lang o isa lang yung gagamitin, di ba? Magandang idudulot yan, pero hindi rin magandang idudulot yan. Dapat kasi yan, pinag-iisipan talaga nilang maigi yan. Ang sabi naman daw po nila is magkakaroon naman daw po ng alternate routes. Ipapadaan sa Skyway at magiging libre ito. Ano pong opinion niyo? Hindi pa rin, no? Kasi kung sa Skyway, lahat ng ng tao, ng driver, option, mag-i-Skyway. Kasi ini-expect nila hangin sa traffic. Hindi mapupuno yung Skyway. Pag napuno yung Skyway, paano na? Yun yung problema. 2 taon din kami magugutom dyan sa sistema na yan. Yung Grab driver, malaki pong apekto sa amin yan kasi imbis na may atid namin ng mabilis ng mga pasero namin, hindi na. Okay. Alternate route. Meron na ho ba tayong mga assigned na mga kalye na alternatibong pwedeng puntahan ng mga motorista instead na paggamit sa EDSA? And what are these roads? Yes, Mr. Chair, aside from mabuhay lanes, nagkakandak po ngayon ng survey ang aming mga traffic engineers, and may mga pinag-uusapan din po na if there are some mga yung private or government institutions na pwedeng buksan para mapadaan during daytime, if it won't be in violation of security, mabibreach yung security, yun po, isa po yun sa pinag-uusapan, magdagdag ng mga additional mabuhay lanes, and yung paglilinis po talaga ng mga alternate roads. And that's why tomorrow po may meeting din kami sa MMDA with the LGUs, different traffic heads ng 17 LGUs ng Metro Manila to tackle the issue dun po sa mga illegal vendors, illegally parked vehicles sa mga alternate routes. Kasi we also need the help of the local government units kasi walang ibang dadaanan at ibang alternatibong ruta yung mga mabuhay lanes na na-identified namin. Chairman, kaya nga, that's the reason, ngayon pa lamang, ma-identify na ninyo sa mga motorista, mabigay yung roadmap
kung ano yung mga alternatibong kalsada na pwede nang gamitin. Dito, binigyan nyo kami. Kanina ko lang na-receive to. Rerouting 1NB, Macapagal Avenue, from NAIA to Terminal 3, Andres Avenue, Salis Road, Magallanes, take Terminal 3 exit, going to Nichols to East Service Road to C5 Road, C5 to Kalayaan Avenue to Shaw Boulevard, C5 Road to Lanuza to Julia Vargas Avenue. This is good, but the public has to be informed. We will conduct, pag na-finalize so namin yan at the traffic engineers ng MMDA in When is it going to be coordination, finalized? by June po, yun po ang first week of June, maglalabas na kami kasi. June 13 na. June 13, Tapos sa June nyo palang ipapalabas. Dapat now pa lamang. baka po by next week. Kasi No, may mga sinosurvey pa po ang mga traffic engineers namin. Pero lalabas po kami ng at least a week before June 13. Chairman, di ba matagal na ito pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman na at po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung yung mga additional lang po na pina-finalize namin na aside from Mabuhay Lane, when are you going to inform the public? yung Mabuhay Lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na So sa ngayon kasi nire-review wala ngayon. pa di ba? Po. So dapat now na ilagay nyo sa website nyo. At ako meron Nasa akong website na po yan yung mga Mabuhay Lanes. Matagal na po yung Hindi, ito from mga north to south, south to itong north. rerouting schemes, wala yung pa. yung ibang rerouting scheme na publish na rin ho namin. But we're still looking for more alternate routes, especially yung paggamit ng, kung galing ka po dyan sa South Super Highway, may daan po dyan yung sinasabi nating East Service Road na ang tagos mo, C5. Kasi ang C5 and EDSA parallel na kukunti lang ang nakakaalam. And ang kadalasan ginagamit EDSA. Pero kung may tuturo namin sa ibang motorista na may daan nga po dyan, mas Oo nga, mapapadali. Chairman, dapat i-disseminate nyo itong information ito sa media. Kasi hindi naman lahat ng tao pupunta sa website ninyo. Yes po. Whereas pag sa media, mas mabilis, i-announce lang ito sa lahat ng channels. We will. Para may announce, mabigyan sila abiso. Secretary Vince. Mr. Chairman, you're absolutely correct po. No? This information needs to be disseminated now, as early as now. So, I think ang gagawin na lang po ng, namin, together with MMDA, is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Oo, we will just disseminate it para po. Anyway, kasi mga po, kagaya ng sinabi ni Attorney Vic, nandiyan na po yung Mabuhay Lanes na yan. I think ang sinasabi lang po niya is meron pa pong iniisip ang MMDA na dagdag na alternatibong rota na fina-finalize pa nila, pero tingin ko naman baka naman po by next week. Yung mga dagdag na yun ay ma-disseminate na rin po. How about Pero ito pong existing by tomorrow, i-disseminate Yes. po. Yes, Mr. Chair. How about yung mga signages? Naka-ready na rin para i-guide yung mga motorista na ito papuntang Mabuhay Lane, ito yung papunta sa rerouting scheme. Yung mga traffic signages po sa Mabuhay Lanes, in place na po siya. From QC to Makati. Kung susundan nyo yung Mabuhay Lanes, tad-tad ho yung mga side streets at alternate roads ng Mabuhay Lanes. This is Mabuhay Lane going to south or going to north. Kompleto naman ho yan, Mr. Chair. At yun ang una naming inayos, yung mga signages sa alternate routes. Okay. Mr. Chair, if I may add lang po. Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good.
sana